Dahil sa panahon ngayon ay umiikot na ang tumbong ni Kuting at ng kanyang asawang ahas. Pulveron flavor. Whatever flavor o pulveron alkitran flavor ang iyong jutak, hindi ka talaga magkakapag-isip ng tama. Excited ba talaga kayo sa video? Ha? Excited ba talaga kayo sa video? Well, hindi ko masagot eh. Diba? Kung ano talaga magaganap mga hitad eh. Ito nga mga kababayan, bago natin ituloy ang video na ito, kung bago ka lang sa aking YouTube channel baka pwede makahingi ng like at subscribe at click mo na rin ang notification bell para updated ka sa aking nilalabas na bagong video. Salamat po. Bongga si Inday Sara at grabe yung mga, sabi ko nga, yung kanyang mga one-liner, two-liner statements sa kanyang mga interview, mga kababayan. Dahil recently, tinanong si Inday kung ano daw ba talaga ang reason kung bakit siya ay nag-resign. So, based sa kanyang statement, na kailangan ng sit-down o kailangan mag-meeting sila ni Ngagva, Marcos Jr., Singhuter, na dahil may mga nagkabuhol-buhol yung kanilang mga layunin, about sa trabaho. And you know that already kung ano yung reason ng pagkabuhol-buhol, di ba? Nung bago daw siya pumayag na mag-tandem as vice president, may mga pag-uusap sila like personal, of course, personal, and tungkol sa trabaho. Kaya si Inday Sara ay napapayag. Well, alam ko na yung personal na yan. Okay, ulitin natin. I know, not personal. Yung pangyayari na yan. Okay? Na-report na natin yan dito sa inyo in the past. Pero balikan natin, mga palangging. Dahil sa panahon ngayon ay umiikot na ang tumbong ni Kuting at ng kanyang asawang ahas. Mga ahas talaga si lipunan. Pero gusto ko lang balikan ng eksena, di ba? Kaya na, I don't know, ayoko naman sabihin ito yung sinabi ni Inday. Pero ito yung akin lang sa puting ahas, di ba? Ayon sa ating puting ahas, kaya si Inday ay napapayag ni Marcos Jr. at ni Senator Amy Marcos kasi nga nabudol siya. Nabudol ni Marcos Jr. at ni Senator Amy si Inday. At binudol din ni Marcos Jr. yung kanyang kapatid. So, ganun talaga. Ganun ang DNA ng isang bangag. Kapag ikaw ay wala sa tamang kaisipan at ikaw ay nababalot ng pulveron, pulveron flavor, whatever flavor o pulveron alkitran flavor ang iyong jutak, hindi ka talaga magkakapag-isip ng tama. But anyway, alam nyo na, di ba? Alam nyo na ang chika boom boom na what? Kasi ang usapan talaga dyan, ayon sa aking juting jahas, na si Amy Marcos at si Inday talaga ang magtatandem para daw sa pagbangon ng Pilipinas. Dahil alam ni Amy na yung kapatid niya talagang sumisinghot ng pulburon. Kaya nga nabudol din tayo. Talagang nabudol talaga tayo. So, naalala nyo dati during the campaign, mayroon pang marriage made in heaven kung saan si Inday ay nagninang sila somewhere in Cavite ba yun? Kasama si Kuting, yung mga ganong dramatization. Nabudol talaga si Inday kasi sabi ko nga, yung pag inobserbahan mo si Inday Sara, unang-una, she's young, at nakuha siya sa mabulaklak ng mga pananalita, at ganito kasi talaga yung mga scammers. Ang mga scammers, ang mga budolero at budolera ay gagamit talaga ng mga matalinhaga, mabulaklak na salita, gagamitin pa nga yan ang Diyos, gagamitin pa niya yung pamilya, para lang mabiktima ang isang binibiktima katulad ni Inday Sara. And now, nakita nyo naman kung ano nangyari sa Pilipinas. So, dun sa statement ni Inday, alam na natin na talagang binigo siya ng Bangag Jr. sa mga pangako niya patungkol sa trabaho para sa Pilipinas. Dahil nakita nyo naman, di ba, according to Bangag Jr. during the campaign, na itutuloy niya yung continuity, okay, sa mga magagandang ginawa ng Pangulong Duterte. Alright?
napakaganda yon. Ulitin natin, there's no perfect administration. But at least during Duterte time, marami talagang mga infrastructure na mga pinatayo si Palangga. Okay? Si Pangulong Duterte. Pero kay Kuting, anong pinatayo niya? Di ba? Pinatayo niya mula sa pagkadapa, ang mga smugglers, sindikato, mafia, lahat yon pinatayo niya. So, binudol tayo. Di ba? Ano pa ba yung mga pambubudol sa atin ni Bangag, di ba? Imagine mo yung drama niya na friends to all, enemies to none. Hindi tayo makikipag-away. Isang bahing lang yan, Maharlika. Di ba? Ang interview natin in the past, isang bahing lang ng China at ng Amerika, mawawala na tayo sa mapa. Kaya dapat tayo ay friends to all, enemies to none, chuchu-chuchu. Isa yon. Kapag ako ay nahalal, 20 pesos na bigas ang pabababain natin ng 20 pesos kilo na bigas. Ang mga OFW, makakauwi na sila. Ang pag-abroad ay isa na lamang choice, hindi na necessity. Mukhang ginaya niya pa nga yung speech na yun kay Leni Robredo. Right? Remember that. So, and I don't think na irreconcilable. I think ang kanilang pag-balljack nila kay Inday Sara, pag-hire ni Liz Satanas ng mga ops, black ops, ang pag-hire ni Liz Satanas ng mga bots, ang pagbayad ni Lisa sa mga mainstream media to destroy Inday Sara ay kahit kailan hindi mapapatawad ng mga palanggang gising. Okay? So now, malinaw dahil si Inday ay nagbigay na nga ng statement na hindi siya a-attend sa sa state of nothing achieved ni Bangag Jr. At ang sabi niya, manonood lang daw siya, mananatili lang daw siya sa Maynila, baka hindi natin alam. Meron pa bang magaganap na SONA? I don't know. It's up to you. Ngayon, excited ba talaga kayo sa video? Excited ba talaga kayo sa video? Well, hindi ko masagot eh. Diba? Kung ano talaga magaganap mga hitad eh. Ngayon, excited ba talaga kayo sa video? Anyway, ngayon mga palangga, eto lang yan. Si Ma'am Rebecca Ugata, si Barkadahan Forever, okay. Bakit kailangan matanggal na ni Bangag? Nagsalita na ang taong bayan. Luzon, Visayas, Mindanao. Recently, yung Pulse Asia, 'di ba? Kung tutusin, kayang bayaran ni ni Bangag Jr., Liz Satanas para i-twist ang trust rating result. Pero bagsak si Marcos Jr. Patuloy siyang bumubulusok. Okay? Last time yung nag-release siya ng trust rating 57%, now 52%. While Inday sa tabuan 71%. At Mindanao and Visayas, Mindanao, sunod-sunod 95% siyang palangga ng mga Mindanao. Ibig sabihin nagtitiwala kay Bangag, hindi nagtitiwala kay Bangag Jr. at kay Inday ay talagang bonggang-bongga ang pagtitiwala ng taong bayan. Okay? At tigan niyo naman yung demeanor, 'di ba, ni Inday. Talagang very kalmado siya at pa-cute-cute lang ang hitad. Pa-cute na yung palanggawal. Hindi niya kailangan magpa-cute. You know what? Hindi niya kailangan sabihin cute siya. Hindi katulad nung isang yung kidnapper. Okay? Hindi niya kailangan magsalita ng hindi ba cute tayo? Tapos mukha ka namang ulalo, alam mo yon. Anyway, so hindi talaga umubra ang paggamit ni Marcos Jr. ng pondo ng bayan, which is ayuda everywhere, di ba? Band-aid solution together with his tambaluslos na pinsan. Nabulusok, wala talagang amor ang taong bayan. Sabi ko nga sa inyo, mga palangga, ang pagmamahal ng isang tao, whether kamag-anak, pag-ibig, co-worker, friend, kaibigan, hindi mo kailangang suhulan. Okay? Ang isang tao, hindi mo kailangan kahit sinong taong suhulan para mahalin ka. 'Di ba?
magpapanggap lang yan na mahal ka, kunwari. Pero pag talikod mo, wala na yan. Di ba? Gagastusin na niya yung pera o yung regalo mo. Di ba? Natutuwa lang yung mga materialistic dyan na mga kampo ni kampo ng Jim Pierre, no? Yun. Anyway, hindi mo pwedeng pilitin ang tao para gustuhin ka. Yan ang ginagawa ni Bangag Jr. Kaya kahit anong gawin nila, do you remember? On the 21st of September, magkaraoke na lang tayo. Okay, balikan natin para medyo light tayo. Okay? Remember, mga kababayan, noong January this year, 2028, nagsisimula na itong mga hakbang ng maisog. Oh, anong ginawa ni Marcos Jr. doon? Tinapatan, nagbigay ng ayuda sa Luneta. Then, kahit anong tapat niya, mataas pa rin ang views na mga maisog. Mataas pa nga views natin dito eh.